May mga pagkakataon talaga na masarap magbakasyon. Yung tipong kumuha ng ilang araw na bakasyon upang magpahinga ang katawan at kaluluwa. Sa panahon kasi ngayon, kay hirap na talagang ma-achieve ang katahimikan ng pag-iisip, lalo pa kung araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, wala na tayong ginawa kundi ang kumayod kalabaw. Minsan naiisip natin masarap ang makalanghap ng sariwang hangin at kumain ng mga sariwang pagkain na hindi nag-aalala ng kung ano paman. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay kwento at karanasan ng ating bidang pangangalanan na lang nating Jen. Isang may bahay na may 3 anak sa lugar ng Davao. Tubong Iloilo si Jen at nakapag-asawa ng taga Davao na kung saan doon na din siya tumira. Maayos naman ang naging buhay niya, ngunit may isang kaganapan sa pamilya niya na sinubok ang katatagan niya bilang ina. Nagluko ang asawa at maging ang mga anak nila ay nalason ang pag-iisip dahil na din sa sulsol ng kanilang ama. Dala ng parang nagkaroon ng kalbaryo si Jen sa loob mismo ng pamamahay nila, kung kaya't nagpasya muna itong umuwi ng Iloilo. Ayon sa kanya, gusto niya lang sanang bisitahin ang mga magulang at dala na din daw para makapagmuni-muni. Dagdag pa niya na hindi nga daw niya kinakaya ang ginagawa ng asawa niya at ang pambabastos ng mga anak niya sa loob ng pamamahay nila mismo. Gusto niya lang din sana na kumawala sa lugar na kung saan parang nahirapan na siyang makisama kahit pa sabihing pamilya niya ang mga iyon. Napilitan din muna si Jen na mag-leave sa kanyang trabaho. Araw ng Biyernes iyon nang subukan niyang yayain ang isa niyang anak kung saan isasama niya sana ito sa pag-uwi niya sa Iloilo. Ngunit inirapan lang siya nito at animoy hindi ina ang trato sa kanya. Nasa 40 anyos na si Jen ng mga panahong ito at ang 3 anak niya ay nasa mga 8 taong gulang na din para makaintindi ng mga bagay-bagay sa mundo. Sa sama ng loob niya sa kung paano siya tinatrato ng mga anak, kung kaya't iyon din ang nag-udyok sa kanya na lisanin na muna ang lugar. Ninais lang din sana ni Jen na maramdaman kung makikita ba ng mga anak niya ang halaga niya bilang ina pag wala siya sa tabi ng mga ito. Sabado ng umaga siya dumating sa lugar ng Iloilo. Medyo nanibago si Jen gawa ngang parang napag-iwanan ng panahon ang baryo nila. Sa ilang dekada na hindi siya nakauwi, parang hindi man lang daw umasenso ang baryo nila. Sa paglalarawan niya pa nga noon, parang kahit ang daan ay animoy hindi man lang napaayos. Gayon pa man, masaya naman siyang sinalubong ng mga magulang at mga kapatid niya. Animoy maging ang mga ito hindi din nagbago. Sa paningin ni Jen, parang bumalik siya sa pagkabata noong makita niyang maging ang mga kagamitan sa pamamahay nila ay naiayos pa din ng mga magulang niya. Ayon pa nga sa kanya, sobrang masinop ang nanay niya, kung kaya't ang mga nakalatag sa pamamahay nila ay matatawag ng antik dahil minana pa daw iyon sa mga ninuno ng kanyang ina. Napahugot ng malalim na paghinga si Jen dahil nababalik tanaw niya ang buhay na tinahak niya noong makapag-asawa siya ng maling tao. Gayunpaman, hindi iyon inihayag ni Jen sa mga magulang. Tanging nasambit niya lang na magbabakasyon lang naman daw siya ng ilang araw dahil namimiss niya daw ang mga ito. Talaga bang namimiss mo kami? Ilang dekada mo din kaming tiniis ah. Tsaka anak, pasalamat kami na umuwi ka. Siguro naman hindi ka nababalik sa Davao no?
Matanda na kami ng tatay mo, Jen, at gusto din namin na sana ay may aalalay sa amin. Katulad naman lang ngayon, ang mga kapatid mo ay may mga kanya-kanya na ding buhay. Pero nandito lang sila, hindi lumayo. Anak, sana mapag-isipan mo ang mga salita namin na pinapayo sa'yo at matagal na din namin gusto ng tatay mo. Nay, may pamilya na din po ako. Saka, pagpasensyahan mo na po kung medyo natagalan ang pagbalik ko. Gustuhin ko man po pero... Natigil sa pagsasalita si Jen nang may biglang dumating. Si Nardo, ang kabaryo ni Jen. Isa si Nardo sa mga manliligaw noon ni Jen na matagal na naghintay sa kanya. Ngunit hindi iyon minahal ni Jen dahil ayon sa sabi-sabi sa kanilang baryo, may lahi daw aswang ang binata. Sa kabilang banda, si Nardo ay sobrang malapit sa tatay ni Jen. Halos may mga pagkakataon pang ang kinukop-kop iyon ng ama niya sa hindi malamang dahilan. Maayos naman di umano ang pamilya ni Nardo. Ngunit dahil sa mga kumakalat na istorya sa baryo nila na kung saan ayaw daw ni Nardo dumikit kahit sa mga totoong kapatid nito. Sabi-sabi din sa baryo na hindi kumakain ng kung anong gulay o kanin ang pamilya ni Nardo dahil mas mahalaga sa kanila ang karne. Sa baryo noon ay may malapad na area ang pamilya ni Nardo na kung saan may mga maraming alagang sari-saring mga hayop. Dagdag pa sa chismis na konsumo daw iyon ng pamilya ni Nardo at kung mawala daw iyon, posibleng tao na ang susunod na kakainin ng angkan niya. Sa pagpapatuloy ng kwento, napaubo ang nanay ni Jen nang makitang napatitig ng husto ang anak kay Nardo. Naramdaman ng nanay ni Jen na nagkaroon ng biglaang paghatak sa pagitan ng dalawa. Ngunit nang mahimasmasan si Jen, umakto itong walang nangyari. Napangiti naman ang nanay sa reaksyon na yun at alam nitong may magaganap. Maging kasi si Nardo ay nakitaan niya din ng kakaibang kislap ang mga mata, lalo pa nung bigla iyong umiti kay Jen habang walang ibang sinabi kundi, "Kamusta?" Sa ganoong tagpo, nag-umpisa ang lahat. Halos araw-araw na hindi umaalis si Nardo sa bahay ni Jen. Kahit pa alam nitong pamilyado na si Jen, animoy baliwala sa binata. Hanggang sa niyaya ni Nardo si Jen na makidalo sa isang pagtitipon kasama ang pamilya nito. May gusto daw itong ipakita kay Jen. Kabilugan ng buwan, lahat ng angka namin ay dadalo. Nais ko sana na makilala ka nila. Gusto ko maging formal ang lahat sa atin, Jen. Alam mo naman siguro na totoo ang nararamdaman ko sa iyo. Ang tugon ni Nardo. Kabilugan ng buwan? Saka Nardo, alam mo din naman siguro na may pamilya na ako at hindi magtatagal babalik ako sa... Di natuloy ni Jen ang sasabihin nang bigla na lang siyang hawakan ni Nardo at tinitigan siya ng binata sabay sabi ng, "Kaya kong isuko ang mundo ko para lang sa iyo, Jen. Kung bibigyan mo lang ako ng kahit maliit na pagkakataon." Ang pagsusumamo na wika ni Nardo. Napapaisip si Jen sa kung ano ang magiging reaksyon niya, ngunit hindi niya mawari kung paano siya napauo na lang bigla. Sa utak niya may kung anong puwersa ang umahatak sa kanya na oo ang isasagot niya sa lahat ng sasabihin ni Nardo. Napagkasunduan nilang susunduin siya ni Nardo bago umusbong ang buwan. Kahit nagtataka pero parang walang puwersang tumanggi si Jen. Maging ang mga magulang niya ay wala man lang nagawa para pigilan siya. Hanggang sa dumating ang oras na itinakda ni Nardo.
Animoy hindi mawari ni Jen kung bakit parang napapasunod siya ng binata. Di niya alam kung paano humindi. Ilang sandali ang lumipas nang makapasok sila sa lugar ni Nardo. Marami na ang mga tao ng mga oras na yun, ngunit batid ni Jen na sila talaga ang hinihintay ng lahat. Hanggang sa pinasok siya ni Nardo sa isang silid kung saan pinayuhan siya nitong huwag lumabas. Aasikasuhin lang di umano nito ang mga bisita nila kung kaya't wala namang nagawa si Jen kundi ang sumunod. Bago iniwan ni Nardo si Jen sa silid niya noon, inabutan niya muna iyon ng basong may laman ng inumin. Hindi naman mawari ni Jen ang pakiramdam matapos niyang lagukin ang laman ng baso. Bigla na lang nanlabo ang paningin niya at nawalan siya ng malay tao. Para siyang nawala sa sarili niyang katinoan nang maaninag niya ang mga nagsipasukan sa silid na iyon. Animoy mga nakangising nilalang habang humahalakhak sa harapan niya. Pakiramdam niya noon ay nawala ang espiritu niya. Ni hindi niya kayang magsalita ng maayos, ngunit ang utak niya ay gumagana. Hindi niya alam kung ilang oras siya ganon. Hanggang sa nagising na lang siya isang umaga na sa kwarto na siya ng bahay nila. May benda ang ulo habang buong katawan niya ay may latay at mga pasa. Nagtataka at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Tanging natatandaan niya lang ay yung pag-inom niya ng kung anong inumin na inabot ni Nardo. Nasa gilid niya noon ang nanay niya na may hawak na rosaryo habang hinahaplas ang ulo niya. Laking pasasalamat ng ina niya na nagising na siya. Ayon kasi dito, ilang araw na di umano siyang walang malay. Natagpuan na lang daw siya at si Nardo sa gilid ng daan. Samantalang nalungkot na binalita ng ina na pumanaw na si Nardo. Halos magkapareho daw sila ng natamong mga sugat at pasa sa katawan. Laking pasasalamat daw ng nanay niya na si Jen ay nakaligtas. Tinanong siya ng nanay niya kung ano ang nangyari pero maging siya ay hindi niya alam kung ano. Niwala siyang natandaan na nakaaway niya o maging si Nardo. Hanggang sa ang tatay niya ang nagsalaysay. Dinala daw siya para sana ipakilala sa pamilya ni Nardo, ngunit hindi pumayag ang mga kaanak nito dahil tao daw si Jen at hindi nabibilang sa kahit anong angkan ng mga aswang. Napaalsan naman ang kilay si Jen dahil sa kwento. Niwala siyang idea sa mga pinagsasabi ng tatay niya hanggang sa may inabot ito sa kanya. Galing daw iyon sa suot na pantalon ni Nardo na nakapangalan kay Jen. Dagdag pa ng ama ni Jen na ipinaglaban ni Nardo si Jen sa pamilya niya kahit pa sariling buhay nito ang naging kapalit. Tanging pag-iyak na lang ang naisagot ni Jen. Lumipas ang mga araw at napagpasyahan niya na bumalik sa Davao. Gusto niyang kalimutan ang mga nangyari sa kanya. Hanggang sa nasa airport pa lang siya noon nang sinalubong siya ng kanyang mga anak. Doon nang hingi ang mga iyon ng tawad sa lahat ng mga ginawa ng mga ito sa kanya. Niyakap niya na lang ang mga anak habang umiiyak. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Jen. Kung may mga suggestion o komento kayo po sa ating nailalapag na mga kwento, maaari lamang po kayong mag-iwan ng bakas sa comment section. At sa mga nakakapag-play po ng ating video, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po, hanggang sa susunod na kwento na mailalapag natin. At wag nyo din pong kalimutang mag-subscribe para po updated po kayo sa mga bagong kwento na ilalapag natin sa channel na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless and pabosh.